At una po, magbantay tayo. May 3 puntos na ibibigay ako at kailangan ho nating magbantay. Pagka nagbabantay tayo, mababasa nga natin, balikan nga ho natin sa Mark ng 13. Mark chapter 13. Punta ho tayo sa may 14. 14 verse 32. 32 pa yun. Sa pagbabantay natin ay masasabi doon na manalangin tayo. Pagka tayo nagbabantay sa ating kaluluwa, sa pagdating ng Panginoon na tayo maghahanda, manalangin tayo. Sabi niya rito, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang napagabag at naghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbanatay. Kung ang Panginoon ay pinaghandaan ang kanyang kamatayan, hindi ganun kadali ang kamatayan ni Jesucristo para doon sa mga kasalanan natin. Dahil hindi naman ho siya nagkasala o walang kasalanang makikitaan sa kanya, tayo lang po talaga ang nagkasala. Pero naghanda siya. Halos nalulungkot din siya eh. Yung puso niya talagang sobrang lungkot niya dahil sa kasalanan ng mga tao. Dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya siya ay halos ikakamatay ko na. Diba, pagka nakikita mo yung kasalanan ng anak mo, lalo ikaw ay Kristiyano at sumusunod sa Panginoon, gusto mo rin siyang maging handa, gusto mo rin siyang mapaayos. At nalulungkot kayong makita yung kalalagayan niyang pasama ng pasama ang kanyang buhay. Na walang patutunguhan. Nawag ganun din po tayo ng mga anak ng Diyos na malulungkot ka, nalulungkot ka na makagawa ng kasalanan. Ayaw mo hanggat maaari na madumhan ang iyong kaluluwa, na marumihan ang iyong espiritu, yung madapa ka o malublog ka sa kasalanan. Ganon sana yung paghahanda, yung iniiyak mo, Panginoon, ayaw kong magkasala. Ayaw ko hanggat magkamali sa iyong harapan. Kahit minsan takot ka nang tumayo na mag-lead ng prayer, takot ka nang tumayo na mag-MC, takot ka nang magbasa lang ng scripture reading, wag lang kasi salita ng Panginoon. Magbasa ng scripture reading, ayaw mo mag-lead. Kasi may kasalanan, there is something wrong inside within you. Yung meron kang hindi ka, nagigilty ka, nakokonsensya ka, na ayaw mong tumayo kasi hindi ako katanggap-tanggap. Hindi ako malinis. Sorry, Lord. Kung hindi ka nga malinis, maging handa ka na. Amen. Ipaayos mo na, ayaw mong mabigatan ka, nabibigatan ka lalo dahil hindi ka handa. Kaya you need to be ready. I-ready mo yung sarili mo. You need to be fit spiritually. You need to face the Lord. You need to magpaayos ka. Kaya nga sabi nga ng kanta na, ihanda na ang puso mo sa paglapit kay Jesus. Itoon ang diwa mo, tayo ay lumapit na. Linisin na ang, alisin mo na ang mga suliranin. Pag-ibig niya ay tanggapin. Pag-asa niya ay nariyan. Ihanda mo. Kung hindi ka handa, Lord, ihanda mo ako. Amen. Lord, ihanda mo yung sarili ko. Amen. Lord, ihanda mo yung puso ko. Amen. Haharap kami sa inyo. Eh kung ang dinadahilan mo lang,
hindi ako malinis. Ako'y marumi. Ako ay makasalanan. Kung lagi yun ang ine-inject ni Satan, hindi ka nga magiging handa. Kung dito pa lang sa lupa, hindi ka makahanda, paano ka makakapaghanda doon sa langit na bayan pagdating ng Panginoon? Paano ka magiging maayos kung ayaw mong magpaayos? Amen. Kung ayaw mong magpalinis? Kung ayaw mong magpahanda? Ikaw mismo, sa ating sarili mismo at sa Panginoon, you need to commune. You need to makipag-ugnayan ka sa Panginoon. Panginoon, ayusin mo ako. Hindi ako maayos. Ayaw bang, di ba yung mukha mo hindi maayos? May pagising mo, ang dami pang mga ano dyan sa mukha mo. Nag-aayos ka, naghihilamos ka, nagsasabon ka, naliligo ka, nag-aayos ka. Bakit? Kailangan mong maging maayos. Kailangan mong maging presentable. Lalo na sa kakaharapin natin. Kaya kahit din po sa ating spiritual na paglilingkod sa Panginoon, yung ating pananampalataya, tayo po ay maghanda at manalangin. Kasi kung hindi po tayo talaga nananalangin, yun yung open way na communication to the Lord, that we are talking to Him, heart to heart. Kung paano kayo nakikipag-usap sa inyong mga asawa, heart to heart, mas sobra pa doon. Mas higit pa doon. Mas ile-level up mo pa doon. Amen. Mas itataas mo pa doon. Kung paano mo gustong makausap yung anak mo, katulad yung testimony ng ating kapatid. Gustong-gusto niya na yung makausap, pero hindi niya makausap. Ngayon, inad na siya. O di, i-add mo rin si Jesus. Amen. Paghahanda mo yun, i-add mo rin sa puso mo. Amen. Kung paano siya inad, tuwang-tuwa na yung nanay na nasa malayong lugar. Yung distansya, long distance. How about God? Long distance din tayo, pero yung communication is tuloy-tuloy. Hindi yun napapatid, hindi ito nadidelete, hindi ito nawawala, hindi ka na mag-charge. Or kailangan mo mag-charge kasi mag-charge ka sa panalangin. Yung phone natin, iniahanda mo, gabi pa lang nag-charge ka na para bukas, full charge ka. Yeah. Ganon din tayo, pagka tayo nananalangin, nagpo-full charge tayo sa Panginoon. Amen. You need to, pagka ikay malulubat na, pahina na ng pahina yung pananampalataya mo, pahina na yung love mo, o papalayo na yung love mo. You need to come. You need to go on. You need to prepare yourself. And here I am, Lord. Here I am waiting, abide in you, I pray. Here I am longing for you. Ano ba yung isa? Hide me in your Hide love. me in your love. Bring me to my knees. Jesus more and more. Oh, kulang ng kulang yung love mo na kay Lord. Wala na. So yung paghahanda, manalangin tayo, magbantay tayo. Kasi si Jesus Christ, nanalangin siya sa Gethsemane, sa bundok ng Gethsemane. Lord, hindi yung nais ko. Kung ako lang, ayaw kong mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pinaghandaan niya yun dahil mahal ka niya. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos. Amen. Pinaghandaan niya yung pagmamahal niya sa iyo. Kaya nanalangin siya sa Diyos, Ama, kung hindi lang, ayaw ko to, alisin mo ito. Pero not my will, but yours be done. Hindi yung nais ko, Panginoon, kundi yung nais mo ang masunod. Yun ang kailangan. Pero kung hirap na hirap tayo masunod ang kalooban ng Panginoon, itulog mo, manalangin ka ng buong puso. Taos sa puso mo, Panginoon, gusto kong makasunod. Gusto kong mangyari ang kalooban mo. Pero pinipigilan ka ng kaaway, hindi, tanggalin mo yung pag-ibig, tanggalin mo, magalit ka, mainis ka, magtampo ka, magdamdam ka. Yun ang laging hinahadlang ni Satanas sa damdamin mo, sa puso, sa isipan mo, sa buhay mo, kaya hindi ka makalet go. May hadlang. Pero paano? Manalangin ka para matanggal yung hadlang. Makapaghanda ka. Kung ayaw mo, sabi nga the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya, ang panalangin ay maraming gagawin din si Satanas kung ikay naghahanda sa panalangin. Kaya aantukin ka niyan,
Ay sabi nga ni Jesus Christ, hanggang ngayon natutulog pa kayo? Ako nananalangin na, naghihilik na kayo dyan, nakahiga na kayo dyan. Kaya sabi niya rito, sa may 35, lumayo siya ng kaunti. At pagkatapos, ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, wag nang sumaglit sa kanya ang oras ng paghihirap. Ayaw ko na sanang maghirap. Tayo rin ayaw natin maghirap. Pero kailangan nating dumaan sa proseso. Sabi nga ni Sister Ana, proseso. Amen. May process to have patience. Wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Ama ko, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Sa 37, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So makikita natin sa Mark 14 verse 38, magbantay tayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Yun pala may sikreto pala para hindi tayo madaig ng tukso. Amen. Sino natutokso dyan? Lahat tayo. Walang excuse na hindi natutokso. Sa mata pa lang, napakalaking bagay yan na matukso tayo sa mga nakikita natin. Kaya nga, may kanta ulit na, lagi ko naririnig kay Pastor Paul na sa mga kanta ng mga bata, be careful little eyes what you see. Kaya, kailangan maging maingat ka sa mga nakikita mo, maliit yan na mata, pero kung makatingin yan, grabe kung ano yung mga nakikita niya yan, di ba? Pag nagbasa tayo ng mga pocketbook, maraming mga pakiramdam na mararamdaman mo dyan. So, be careful your feelings, what you feel. Be careful what you hear, little ears. Be careful, little hands, what you touch. Be careful, little feet, where you go, where you walk. Be careful, little heart, what it pumps your heart, what the beats of your heart. Alam mo yan, may asawa. Alam mo, mahal ko yan, gusto ko yan, guwapo, mapera. Kahit na may asawa at maraming anak, sige na, daliin mo na, bilisan mo na, huwag ka nang paligoy-ligoy. Maraming ibibigay niyan, magkakamansyon ka pa niyan. Be careful your heart. Basta sige na lang, hindi ka na nag-isip. Si David, sabi nga niya, iniingatan kong bawat lakad ko. Iniingatan ko bawat ginagawa ko. Bakit? Kailangan mong maghanda Kailangan mong ingatan, kailangan mong bantayan kung saan pumupunta at patungo yung iyong mga paa. Sa simbahan ba o sa bar? Ang laking pagkakaiba, no? Sa bar o sa simbahan? Simbar. O baka naman sa simbar ka pumunta, hindi sa simbahan. Simbar pala ng simbar, pero ibang binabar. May babae parang bar doon. Kaya mag-ingat. You need to be careful. Be careful, little lips or little tongue, what you say, what you speak, what you talk, how you talk. Ang daming dapat nating bantayan, ang dami nating dapat paghandaan, ang dami nating dapat pag-ingatan. Na hindi ka lang nagsasalita ng kung anong minamarites mo, minamarisol mo. Na hindi ka lang basta magpalipad ng word ng Facebook mo. Na dahil malaya ka, sige lang, hindi ka naging maingat dun sa mga makakabasa din. Sabi nga, may nabasa ako na word na, whatever you deposit
When you smile to somebody, you deposit something. Amen. You bank something in her Amen. heart. Amen. When you smile somebody, even she's far away, kumbaga nasa street ka lang, tapos nakita ka sa sasakyan, napa-smile ka or naglalakad ka dyan sa highway or sa daanan, napa-smile ka, you're depositing sa bangko ng puso niya ng Amen. smile and love and heart na may joy. You're depositing somebody's heart bank. Kung wala tayong bangko, may bangko ka, nagdeposito ka, mag-withdraw ka. Kung ano yung pinasok mo, may ilalabas ka. Kung nagpasok ka din ng pag-ibig sa iyong kapatid, Amen. pag-ibig din ang mag-withdraw, ibibigay sa iyo. Amen. So, lahat yun ay nag-i-invoke tayo. Lahat yun ay may magandang nangyayari. Kung gumawa ka ng kasamaan, aani ka nga ng kasamaan. Kung nagtanim ka ng maayos ng katuwiran sa Panginoon, aani ka ng katuwiran, ng kagandahan, ng kaayusan. Amen. Kaya sino man ang gumagawa ng ikakapahamak niya, ay ikaw yon. Amen. Hindi ang Diyos. Yes. Dahil kailanman naghanda ang Panginoon ng magandang bagay para sa bawat isa sa atin. Hindi siya maganda ng hindi maganda, hindi ikakapahamak. Kaya nga namatay siya sa krus. Ayaw ko nga sanang mamatay. Hindi yung kagustuhan kong mangyayari dahil mahal niya ang sanlibutan, kaya pinaghandaan niya ang kanyang puso na kahit na siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo, na kahit siya'y matusok ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, ang kanyang tadyang ay tinusok at ang puso niya'y pumutok dahil sa kalungkutan at halos talagang namatay talaga siya. Para sa iyo, para sa akin, para sa lahat, ay hindi nagkamali ng pagpili ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nagkamali ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus o sa ating Diyos ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Yun yung dahilan kung bakit siya'y namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Malapit na nating i-celebrate ulit yung kamatayan ni Jesus Christ noong Semana Santa ng April. Kahit hindi ka April, mapapaiyak ka sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Mapapaiyak ka sa dakilang pag-ibig nung kung paano siya naghanda. Kung paano nag-iingat ang Diyos sa kanyang buhay. Ang si Jesus lang siya ay nagkatao na ibinigay ng Diyos. Kung paano siya manalangin na halos tumulo na ng dugo ang kanyang luha. Dumating na ba tayo sa puntong tumulo na yung ating luha? Na dugo na yung lumalabas. Na naghihinagpis ka, Panginoon, baguhin mo ako. Baguhin mo yung asawa ko. Una tayo. Sarili natin ang ayusin ng Panginoon at magre-reflect yun sa asawa mo. Kahit na hindi ka pa na nagsasalita, pag nakita yung pananalita mo yung maayos. Oh, may kakaiba. Nakikita yun. Kahit hindi ka magsasalita. Kung ginawawan mo, naging ka. Kaya nga, sabi nga, pagka-Valentine yung mga ano lang, ang may karapatang, ano daw? Yung sweet lang ang may karapatang mag-celebrate ng love. Kung hindi siya sweet, ay si araw ng kabutihan. Maghiting ka. Hindi ka paano? Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Kung ginaw-ngaw mo yung salita ng Diyos, napagpala pa siya. Hindi siya mapagpapala dahil maghiting ka Lagi kang nagnanag, lagi mong sinasabihan ng kung ano-ano. Kung nagiging humble ka, magiging humble din, walang pataasan ng boses. Nagiging nasa level lang, moderation. Kaya, check ourselves. Check our walk, our talk, our ways, our everything. Kasi napakahalaga po. At pangalawa po, doon sa magbantay ka is standing in the promises of God. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. Habang nag-aantay ka, habang binabantayan mo yung sarili mo para sa Panginoon, inihahanda mo yung sarili mo para sa pagdating niya, panghawakan mo yung pangako ng Panginoon at hindi ka
ma-out of maboboard ka or hindi ka magsasawang mag-antay. Tagal naman, kailan pa yung sinabi na malapit ang dumating ng Panginoon? Wala pa rin naman. Kailan pa? Kailan pa nga ba? Anytime. No one knows. Pero nakikita natin sa paligid. Sa buong mundo, mapapanood natin sa mga news, walang katapusang kamatayan, walang katapusang kaguluhan, walang katapusang paghihirap, walang makain, walang matirhan, walang kaayusan ng mga leaders, mga presidente, nag-aaway-away, nation against nation, brothers against brothers, fathers against fathers, magulang sa magulang, mga ama, mga ina, nag-aaway-away, mga anak, nagkakaaway-away. Why? That's the sign. Hindi pa ba tayo, nagmamasid po ba tayo? O-observe po ba tayo? O hinahayaan lang natin mangyari at lumipas? Lilipas din naman yan. Mga lintol, mga pumuputok na mga apoy at wala namang umaapoy pero nagkakasunog yung mga bundok, mga bulkan. May mga wildfire na nangyayari sa mga grass. Nag-aaway-away mga mag-asawa. Naghahanap pa ng iba na aasawahin. Na hindi makakontento sa isang asawa. Papatayin yung sariling anak. Gagalawin yung anak na sarili. Gagalawin yung nanay, yung tatay. Hindi maintindihan ang buhay. Bakit? That is the sign. Bakit wala nang katinuan, wala nang ikakaayos ang mundo? Pasama ng pasama ang mundo. Gusto mo pa bang tumira sa mundo? Gusto mo nang lumayas? Gusto mo nang umalis? Pero binigay ka pa rin ng Diyos dito, tayo pa rin ay nandito. Bakit? It's not about time that God will take us in heaven. Even though there's a place in heaven, a big mansion, may diamond, may mga ginto, may mga pila, tanso. Eh, si mga mahilig dyan mga ginto. Eh, gusto ko lang dito, magmaning pa ako. Ang dami nang namatay sa manings. Mining pala. Mining. Mining shop pala yun. Mining ka rin. Mining ay. Mining. Eh gusto mo mag-enjoy ng, sige, ginto pa. Eh ayaw mo hanapin si Jesus na ginto, na gold. Ano ba hinahanap natin? Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hangad sa bawat araw ay maranasan ko ang presensya mo. Ang siyang hinahanap-hanap ko. Paghandaan natin ang Panginoon. Pangako niya, hindi kanya iiwanan. Hindi kanya pababayaan. Hebreo 13. 5. Eh, iniiwanan mo naman ng Diyos. How can you stand the promise of God? Di kita iiwan, di pababayaan, gaano man kadilim ng iyong nilalakaran. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So you stand the promises of God forever. Standing in the promises of God, my Savior. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos na tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ng iyong buhay, ng iyong ikaw, ng relasyon mo sa Panginoon. Di ba pag tinayuan mo ang pangako ng Panginoon, abay, lumalakas yung damdamin mo, lumalakas yung pananampalataya mo, tumitibay at lalo kang nagtitiwala at lalo kang umaasa because you're standing the promises of God, our Savior. But if you don't know the Word of God, you cannot stand alone the Word of God, the promises of God. Kasi wala. Kaya binasa ni Sister Mildred kanina na kung yun ba yan, yung itatago mo yung sa salita ng Diyos sa puso mo, ay hindi ka magkakasala laban sa Panginoon. Hindi ako magkalaban sa iyong puso. O hindi ka magkalaban sa iyong puso. Kailan pa man. Maglaan ka ng panahon na
i-search ang Word of God, magbasa ka, habang binabasa mo, binubulay-bulay mo, inuunawa mo, at humili ka sa banal na espiritu na maunawaan mo at maintindihan mo, matanggap mo yun, at sipsipin, yakapin ng puso mo, at ng isipan mo, at may Diyos, at paniniwalaan mo yun, at yun ay itatago mo. I will hid in my heart your word so that I might not sin against you. Kaya yung tukso, hindi ka man lubayan ng tukso, pero you will overcome. You will victoriously in the God of God, in the sight of God, kasi may pangako. Pangakong di kita iiwan. Ano ba yun? Yung kinakanta mo? O, iba na yung kinanta mo. Yung minamahal mong kinakantahan mo na yun. O yung minamahal mo sa Panginoon. Pero pagka may salitang naiwan sa puso mo, kailanman hindi mo lalayuan ang minamahal mo na Diyos sa iyong kaluluwa. Never. Kahit na anong gawin ng kaaway, kahit na anong ihadlang, kahit na anong ibalita sa iyo sa Pilipinas, ang pag-ibig mo, no one can separate us from the love of God. Sa yan ang panghawakan mo, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ko sa Panginoon. O dahil sa pera, nahiwalay ka na. Dahil wala akong pera sa Panginoon, alis ako dyan. Pangbayad sa renta nila, ganun pa na. Ano ba yun? Hingi ng tithes. Hingi ng mga ano, kung ano-ano. Wala na akong mayari. Wala na akong pamasahe. Wala na akong makain. Hingi ng hingi. Ngayon ko na maglingkod. Yun ba yung basihan ng iyong kaligtasan, kapatid? Ay mahinang yung pananampalataya ay hindi po yun. Wala kang pera. Mag-pray ka. God will provide. Pinangako niyan, I will provide. My God shall supply all our needs according to His riches through Christ who strengthened us. Pangako niya yan. Ay may pangako ang Panginoon. Sabi niya, magtiwala ka lang. My plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. May mga pangako ang Panginoon. Kung nagkasala ka, confess your sins and you will be forgiven. For all your unrighteousness, itutuwid ka. May mga pangako. Kung may mga pangako, iiwan mo pa ba ang paglilingkod sa Panginoon? Never. I will never stop praising you. Never stop loving you. Never stop worshiping God. Bakit? Merong naiwan. May naiwan po ba? Amen. Kaya kung may naiwan, makakapagbantay ka, makakapaghanda ka, makakapanalangin ka dahil may naiwan. May naiwan. Totoo bang may naiwan? Amen. So makikita dito kung may aalis o lalayo sa Panginoon. Walang naiwan. Siya ang nang-iwan. Hindi niya naunawaan. Kahit man umalis siya, kung nagpatuloy siya sa Pilipinas, kahit man pumunta ka sa Canada o Amerika, pero nagpatuloy ka ako, kahit na pumunta ako ng Maynila, nagstay ako ng Maynila, nasa probinsya ako, naghanap ako ng simbahan. Napasok ko lang oneness. Kasi naghahanap ako ng church, ng dating church natin. Nung nakita ko naman, nag-aabang ako ng, ayaw ko ba't napunta ako dito, nag-aabang ako sa manggahan sa may, tawag dito, sa may Fairview, Pasig, manggahan doon. Nag-aantay ako doon. Kasama ko pa si tatay ko, pero si tatay ko inihatid ko muna. Pinasakay ko siya ng papuntang Balara. Kasi ako naman papuntang ibang lugar. Ngayon, nakita ko tong bus ng Bible School. Ha? Bible School ng Door of Faith Centro? Ito na! Sabi ko pa yun. Nakita ko ng church at doon sinusundo ako tuwing Sunday. Kaya hinanap ko talaga, hinalugog ko talaga. Lord, nasaan ang church? Lord, napunta na ako ng oneness. Lord, yung tama. Sabi ng pastora, nung umuwi ako sa probinsya, oneness po, pastora, yung pinapasok. Huwag ka doon. Ibang ano yun, ibang pananampalataya sila. Kaya,
yun, nung nakita ko nga, nagpatuloy ako at doon ko naranasan na mag-aral ng Bible School. Nag-decide na ako mag-aral ng Bible School dahil iba yung pakiramdam ko nung nakilala ko ang Panginoon. Kaya nag-iingat din talaga ako sa Panginoon. Maraming bagay na hinahanap ko talaga na masumpungan talaga siya. At Amen. habang naglilinis nga rin ako ng sasakyan nung nakaraang Thursday ba yun? Sabi ko, Lord, naglilinis din ako dati nung unang salpak ko sa Hong Kong. Naglilinis ako ng sasakyan. Matagal ako hindi naglilinis ng sasakyan dahil walang sasakyan yung amo ko. Ngayon naglilinis na naman ako. Ano yung pagkakaiba, Lord? Yung pagkakaiba, yung naglingkod ka noon, mas lumebel up yung paglilingkod mo sa ngayon. Yun yung, oo nga, Lord. Noon hindi ganun kataas pa yung antas ng paglilingkod. Yung pagkilala mo sa Panginoon. Pero ngayon, dahil sa gusto mong pag-ingatan yung salita ng Panginoon sa puso mo. Dahil sa nananalangin ka ng tao sa puso mo at gusto mong maghanda na ikaw ay kunin ng Panginoon, marami kang gagawin. At hindi man sapat yung ginagawa natin na sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon, alam ng Panginoon yung puso mo kung paano ka, kung ano, kilala tayo ng Panginoon sa madilim na lugar, sa maliwanag na lugar, kung nakatayo ka at hindi ka tumatayo o ginagamit ka ng Panginoon sa loob ng simbahan, nasa bahay ka o nag-iisa ka man sa bahay, kilala tayo ng Panginoon. Kaya, let the Holy Spirit be upon us at matakot tayo sa Panginoon. Yung pangalawa, yung una magbantay, pangalawa, matakot tayo sa Diyos. Ecclesiastes 12:13-14. Pangatlo na po pala. Matakot sa Diyos. Pakibasa nga po nung una nakakita. Mangaral. Chapter 12, verse 13-14. Mangaral chapter 12, verse 13-14. Sa kabila ng ito, isa lamang ang masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan, Verse matakot. 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit natin sa Amen. Matakot tayo sa Diyos. Dahil yun ang katungkulan ng isang tao. Yun pala yun. May katungkulan tayo bilang isang tao na nilikha ng Diyos na hindi lang magkaroon ng Sister Belay sa mundo. Kundi may katungkulan ka, Sister Belay, sa Panginoon. Bawat isa sa atin dito. Bawat tao na nilikha ng Diyos, katungkulan mo na matakot at sa pagkatakot natin ay nandoon yung kaakibat na pagsunod. Amen. At pag-iingat. At yung pag-ibig mo sa Panginoon. Napakahalaga at yung nakikinig ka sa banal na Espiritu. Yung tinig ng banal na Espiritu, pinapakinggan mo. Kaya ikay nakakasunod kasi may napapakinggan ka. Hindi yung bulong ni Satanas ang pakikinggan mo, ha? Kaninong bulong? Sa Diyos. Sa banal na Espiritu. Hindi yung tibok ng puso mo, eto na, sundan mo na. Sana dalawa ang puso ko. Hindi po yun. Isa lang ang puso para hindi ka umibig pa sa iba. Amen. Kaya kailangan matakot ka sa Diyos. Alam niyo po, lagi kong nababasa bakit dinadala ko dun sa pag-aasawa ng iba. Lungkot na lungkot ako sa puso ko ng ganun. Higit ang Panginoon. Kasi kasalanan yan. Hindi ka makapaghanda patungong langit. Hindi ka makakapunta ng langit sa ganung kaparaanan ng buhay. Lalo sa mga babae, at hindi lang sa babae, sa lalaki na partner ninyo. Malaking dagok sa puso ang magkaroon ng ibang na may kalaguyo ka. Yung katapatan mo sa iyong partner, sa iyong karelasyon, ay napakasakit sa puso ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na masira ang mga relasyon.
Ang gusto ng Panginoon ay mapaayos ang bawat relasyon. A pure heart, yung kanta natin na a pure heart, dalisayin ng puso. Because we are the temple of God. Ang katawan ay inihahanda natin na malinis sa harapan ng Diyos dito sa lupa, at pagdating sa Panginoon, malinis ka pa rin. Yun ang gusto ng Panginoon na paghahanda. Paano mo may handa kung may 2-3 ka? Magiging handa ka ba nun? Hindi nga panatag ang isip mo sa isa pa lang eh. Diba? Sakit sa ulo. Parang ang daming tinik sa puso mo. Parang ang daming bato na dumagan sa buo. Yung ulo mo, parang binagsakan ka ng langit. Paano nila kinikeri. Madali lang, tignan, masaya, ma-enjoy. Pero, sa totoo lang, parusa. Alam niyo yung parusa? Na pag hindi tayo napaghandaan, walang hanggang kamatayan. Sa impyerno. Walang hanggang hirap. Mga kapatid, sa loob ng iglesia, hindi dapat makikitaan ng ganong pamumuhay. As you are a leader, as you are a MC, opening prayer, o sumasayaw ka, o kumakanta ka for special number, you need to follow the Word of God. Amen. Kung namatay siya, you are free to go and find another in God's will. If you are a Christian, really Christian, you need to be right, not left. Huwag kang kumaliwa. Amen. Dumiretso ka sa Panginoon. Yes. Masakit, mahirap. Mahirap tumayo. Na may mga ganong kabigatan na dinadala. But, sa favor, sa habag, sa biyaya ng Panginoon, aayusin niya. If you are willing to obey, if you are willing to hear the voice of God within your spirit. Amen. Pero kung ayaw mo, aarangkada ka nga talaga. Go on with your own life. My way, I did it my way. Sabi ni Elvis Presley. Patay. Patay din tayo sa impyerno kasama ni Satanas. Mag-e-enjoy si Satanas sa atin. Mga kapatid, mahirap talaga, pero walang mahirap sa Panginoon. Amen. Walang bagay na imposible sa Diyos sa mga nais na magpatuloy sa Kanya. May isa pa akong idadagdag. Mayroon ka dyan si Saan? Pa-open lang po. May 8 habits lang po na nasisira yung lakad natin sa Panginoon. 8 habits that are destroying our walk with God. Sabi niya, God has equipped His children with everything they need to live victoriously. Nagustuhan ko lang ito. Na-impress lang ako. At saka yung words niya is talagang na-touch talaga ako. But many Christians miss out by following into habits that disconnect them from God's power, perspective, and preserve yung presence. Yung perspective kasi natin, yung pananaw natin, yung kapangyarihan ng Panginoon ay nawawala dahil sa mali, nasisira yung paglakad natin, yung paghahanda natin sa buhay natin sa Panginoon. Dahil yung mga ugali, yung habits is pag-uugali, yung nakasanayan na natin, yung nakagawian na natin, yung mga style natin na yun lang yung gusto nating masunod. At ayaw nating masunod ang Panginoon. Kaya ayaw nating manalangin, naantok ako, gusto ko lang matulog kasi magkakaibag ako pagkapuyat. Pero hindi siya magkakaibag pag may kausap ng hanggang alas 12, hanggang alas 5. Di ba? Kahit na maglagay na siya ng cucumber, takpan ng mata, para lang hindi makakal sa malaking aibag.
Pero tulog ng tulog pagka sa simbahan, tulog ng tulog pagka prayer time, walang time na manalangin, walang time na makipag-ugnayan. Habit natin yun. Habit na natin talaga yun yung may time tayo pagka sa ibang tao, pero pag sa Diyos, no time. So yung habitual, yung manya na habit, mamaya na ako manalangin, mamaya na ako magbasa, mamaya na ako, mag-Facebook muna ako. Hindi naman natin masabi mamaya na ako mag-Facebook, mamaya na ako mag-post. Hindi. Hinihila yung kamay mo post ko na to. Naku. Makikita ng friend ko, nag-chilisin na. Kasi nagtatrabaho ko sa phone, hindi ako mapag-Facebook na yan. Diba? Gigil na gigil. Kanta-kanta ko din. Talaga naman. Gigil ka. Sa Pilipinas, maaliw na sila sa akin. Hindi nga maaliw si Lord sa iyo. Diba? Yung atat na atat ka na, pero yung maatat ka dun sa makapiling mo na ang Panginoon, mag-pray na ako, luhod mo na dyan. Diba? Gigil ka na. Hindi makapag-enjoy na na hindi ka makapag-Facebook, hindi mo matawagan siya. Pero si Lord, hindi mo matawagan, hindi mo grogi ka. Amen. Diba? Yung amen mo na gising ka na, amen na. Hindi ka na nakapag-pray. Kaya ngayong habits natin, if you aren't experiencing spiritual victory, dahil hindi mo maranasan yung spiritual na katagumpayan, God habits may be, bad habits may be blame. Kaya, blame mo na yung bad habits mo kasi ikaw tamad-tamad. Kasi ikaw yung ugali mo ganyan Diba? Blame mo na, hindi mapakapagtagumpay ang Diyos sa buhay mo, sa spiritual life mo. Kaya sabi niya, conduct a spiritual check-up. Ito na, attitude check na tayo. With this list of the habits that limit God's power in our lives. Kaya nalilimitahan yung kapangyarihan sa buhay natin, sa buhay natin, sa Diyos, sa buhay natin dahil sa the habit of laziness. Tamad kasi tayong manalangin, tamad tayong magbabad, sa presensya mo, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, uhaw sa Facebook. Uhaw sa post, uhaw sa picture. Ang daming mga picture. Pero yung babad sa Panginoon, walang kababad-babad. Diba? Punong-puno sa Facebook. Kaya ang phone ay nagahang na. Full na ng mga pictures, ng mga video, ng kung ano-anong mga. Diba? Nawala na rin. Diba? Pero dun sa kaluluwa mo, wala na kasi tamad na tayo. Sa Matthew 25, 21 to 23, failing to do what's right is just as bad as doing what's wrong. Nagfi-fail tayo sa mga mabubuting bagay dahil sa mga masasamang mga gawa. Mga maling gawa. Nagfi-fail tayo dahil sa katamaran. Matthew 25, 21 to 23. Yung una pong nakakita New Testament. New Testament. 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, madali, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. Ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Nakita ko sa 25, verse 25. Natakot po ako, verse 25, natakot po ako, kaya binaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo na palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tinanim at inani ko ang hindi ko iniyasik. Verse 27, 28,
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa 10,000 salaping ginto. Verse 29. Sa 28 na. Okay, salamat po. Ayan, ibinaon niya yung ginto at yung pera na yon at hindi nagtubo pero yung iba ay nagtumubo. Kaya yung tamad ay talagang kinuha pa. Kung wala na kung ano yung sa kanya, nawala pa kasi tamad nga siya, hindi siya nagtrabaho. Kaya laziness. Makita nating laziness is saan na lang. Wala sa wisyo. Tulog kasi hindi na nanalangin. Konting halikip-kip, konting tulog, konting halikip-kip, kahirapan ang darating. Sabi nga niya sa kawikaan. The habit of habits. Ito yung wala sa kawalan. Ano? Confused yung utak niya kung saan-saan lang. Walang focus. Ayan, kasi tamad nga, walang focus yung buhay niya. Pero pag masipag, may focus siya. Kapag may kung may tinanim, may aanihin. The habit of habits, yung old habits kasi natin. Sa John 8, chapter 8, verse 2 to verse 2, responding to Christ's forgiveness means giving up our old ways. Pagka nagre-responde ka kay Kristo, yung kapatawaran niya, mag-give up mo yung mga old ways. Pero pagka hindi ka nagre-responde sa pagpapatawad ng Panginoon, yung mga old ways na riyan pa rin. Naka-impact pa rin sa puso mo. Sa John chapter 8. 2. Pakibasa nga po sa 2. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik siya sa templo, lumapit sa kanya lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magtulog. Ayun. Mahaba kasi yung verse niyan. Gusto ko lang, yun lang yung naiano ko. Pero yung di ba pagka tinanggap mo si Jesus Christ, the old has gone and the new has come. Kaya nga yung pagka wala na yung old habits mo, yung mga ginagawa mong kasamaan noon, dahil di ba noon nagbibigo pa tayo, nagsusugol pa tayo, nagmamark 6, nagmamadyong o anumang mga adik-adik na yan na mga sumasayaw ka sa disco, kung saan-saan, busy ka sa mundo. Pero yung mga old na yon, yung nagsasalita ka ng masama, dati nga Sister Marisol nagsasalita ng masama, ngayon pakonti-konti. Dapat talagang mabura na yan. Delete it na. Kasi old habits, talagang marami tayong mga ugali na nagpa-pop up. Kaya nga yun yung hindi makapag-responde, hindi matanggap yung pagpapatawad mo, hindi mo maunawaan yung pagpapatawad ng Diyos na pinatawad na kita. Ayaw ko pang patawarin mo ako. Pero pa tayo responding ganon. Diba? Yung may sarili ka pa rin decision. Kaya naibaon na yung sakit dito. Tanggalin mo yan. Old habits yun eh. Yung may sarili kang mundo, may sarili kang katuwiran. No. You need to responding to Christ's forgiveness, giving up our old ways. Amen. Give up mo yun para ikaw ay mabago. Ignorance. 3. Acting like a Christian is not enough. Ang pagiging acting lang na Kristiyano ka, hindi yun sapat. So, kailangan ay ikaw ay makita na nagliliwanag. Nakita yung liwanag talaga sa buhay mo na binago ng Panginoon. 1 Corinthians 6:20. 6:20. 1 Corinthians chapter 6:20. Magkalapit eh. Wala na naman. Sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang mapangaralan ang Diyos. Ang inyong katawan, gamitin natin ang ating mga katawan para maparangalan ang ating Diyos. Kasi hindi ka lang, Kristiyano ako, Christ is within me. Pero nagsasalita ka naman ng masama, okay? Questionable. Kaya, ikaw naman ay lasenggo, okay? Christian ako. Nagsusugal ako, magaling akong magkwento ng buhay ng may buhay, okay? You are not a true Christian. Mali yung ginagawa mo. Kasi habits of habits, ignorance. Kaya tignan mo yung habits of habits. Nakatali ka pa rin. Kaya nga tali ka lang, lagot. May programa nun sa radio na tali ka lang lagot. Yung tanikala ay malagot ka. The old habits ay matanggal ka na doon at binago ka ng Panginoon. At yung habits of ignorance, yung number 3, naputol, nawala. Number 5 po yung ignorance. Hindi, Number 3, ignorance. ignorance. Yung sa 6:20. Kasi nga yung katawan natin, kaya ngayon di ba yung pakikipag-apid. Katawan mo yan, gamitin mo yung katawan mo sa malwalhati.
na mapaglingkuran mo ang Panginoon. Hindi ang katawan na yan ay gamitin sa kasamaan. Hello, kaya huwag kang mag-smoke. Amen. Huwag kang uminom. Huwag mong sirain yung katawan mo dahil sisirain yan ng Panginoon. Pag sinira mo, kapatid, pero pag iningatan mo yan, God will preserve your body. The body is from the temple of God, is the temple of God. Kaya yung templo ng Diyos ay ang Diyos ang nariyan, nananahan, ang Diyos ang Espiritu sa atin. Kaya gamitin mo sa maayos na napaglilingkuran mo ang ating Panginoon. The habit of responsibility. Kaya nga yung number 4 is yung book. Pagka you are not responsible enough, responsible ka. Kaya yung mga asawa na irresponsable, manganak lang na manganak. Dumami lang ng dumami, hahayaan at mag-asawa ulit. Irresponsable. He is not a faithful husband. He is not a faithful, she is not a faithful wife. Bakit? You are irresponsible. Sa isang anak lang o yung relasyon lang ninyong dalawa as a partner, inayos mo, napaayos kayo sa harapan. Kaya may yung marriage, kaya hayaan mo na yung papel. But the marriage is very important because God is the host of marriage. Amen. Kay Adan at saka kay Eva. Kaya nga yung tadyang mo, yung tadyang ni Adan ay kinuha yung tadyang at si Eva ang naging babae. A partner, flesh of my flesh, bone of my bones. He is the God who made. So you need to be careful. You need to be ready. Hindi ka lang basta magbo-boyfriend, petting, kissing. No, you need to be careful. Kaya nga yung pag-aasawa na magkaisa na kayo, that is a blessed, holy partner relationship in the sight of God. So you need to be maingat. Be careful. Kaya we are the temple of God. Kaya nga, ang Diyos siya yung templo. Siya yung the body of Christ. We are the body of Christ and He is the head of the church. Kaya gano'n niya preserve yung relationship natin, yung relationship ninyo sa inyong mga anak, sa ating mga magulang, magandang example. But if it is not, there's something wrong. So you need to be responsible. Yes. Responsible enough in your heart, in your soul, in your spirit, in your feelings, in your eyes, in everything. Because that is God's promise. Kasi kung maging hawat, pinagpapala ng Panginoon ang mga maayos at sumusunod sa Kanya. So the habit of discouragement sa number 5, na-discouragement ka, cloudy na yung buhay mo, madilim na yung mundo mo, yung paningin mo, hindi na ako makatingin ng maayos sa iyong kapatid. Kaya galit, inanakit, sama ng loob. Sige, mag-feedback ka lang ng galit, nag-asawa ako, hindi ako minahal, at ngayon, galit, magre-rebelde ka, you will be revenged. Kasi na-discourage ka na. You cannot feel the love. You cannot feel the true joy. You cannot feel the true peace in your heart, in your mind. Kaya ikaw ay nagkukulumihanan. You cannot focus in your relationship with God and your family. In yourself. Tayo rin mismo. Hindi ka, sino na ako? Ano pangalan ko? Si Christine. Diba? Kasi, na-discourage ka na, wala ka ng pag-asa. Wala ng buhay. But, if that discouragement ay minold ka, inayos ka dun sa mga old habits mo, ay napaayos ka dahil sa paanan ng Panginoon, you receive Jesus Christ, and Jesus Christ changed you, and you have a responsibility as a son or daughter in Christ. You are the son and daughter, kinantangan nila sister. Ayan, sister, yung mga nag-present kanina, yung nag-special number. You are the sons and daughters of Christ. So if you are discouraged, you are the son. Pag tinanggap mo na si Jesus Christ, we are the daughter of God. Kaya, hindi ka na madi-discourage, tatayo ka ngayon. Kaya nga yung example ng prodigal son, nung siya discouraged at lugmok at kumain siya ng pagkain ng baboy, dahil sa kasalanan na ginawa niya, kinuha niya yung mana ng kanyang magulang, at ginamit niya lahat sa kalukuhan. But now, I realized na pagtanto ko na pinatawad ako ng Panginoon, patatawarin din ako ng aking Ama sa lupa, at higit ang Panginoon sa langit, patatawarin ako. And you will face the life na naliwanagan ka. So you are not discouraged anymore. Kaya, persevering in our Christian
walks requires prayer. Yun nga yung kanina sa John 16:33. Pakibasa nga po. Kaya, sa panalangin, pag kayo discourage, Sunod. pray. Sabi nga ng push, pray until something happens. Sunod ng four gospel. Manalangin ka hanggat merong mangyari. May mangyayari sa buhay mo, kapatid. Bakit? Sunod. Nanalangin ka doon kay Kristo. There is power in prayer. 1. Okay, pakibasa nga po. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Natagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Kung discourage ka, may Diyos na mananagumpay. Dito na ako, malulugmok sa kamatayan ko na to, magagalit na ako, magtatampo. Diniditim lahat, inilagay mo na dito. Inimbak mo lahat dito. But you need to be encouraged through the Word of God. You pray. And when you pray, there is hope and there is life. Comparison. Wala na ulit. Yan. So yung comparison is highlighting our own strength while criticizing others' weaknesses, another's weaknesses. Kaya nga, pag nagko-compare ka, galing-galing niya, mas magaling ako. Ang ganda-ganda niya, mas maganda ako. Ang tali-tali niya, ang tali-tali niya, tali niya, puti-puti niya, mas maputi ako. Tuloy ko pala. Nasabi ni Pastor, tumabi ka sa maitim, mas maputi ka na. Sabi niya. Kaya pagka ayaw mong, yung lagi ka nagkukumpara, bakit ang sexy niya, bakit ang ganda niya, bakit ang ayos-ayos niya, bakit ako hindi, bakit ang galing-galing niyang umawi, bakit ako hindi, ang dami mong naano sa sarili mo, nagko-compare ka palagi, mayaman siya, mayaman din ako. Mas mayaman. Mas marami naman akong gamit. Ang ganda naman ng damit. Ang ganda naman ng cellphone ko. iPhone siya, ano lang ako. Huawei lang ako. Ano lang ako, Redmi lang ako. Diba? I-read me, di magbasa ka ng Bible. O, diba? Kung ipon naman. Binabasa mo Ipon. lagi yung kilos ng kapatid mo, ng kasama mo dyan, hindi mo makita yung sarili mo. So don't compare para hindi ka lalong ma-down. You need to compare yung relationship mo. Maayos ako sa Panginoon. Mahal ako ng Panginoon, pinatawad ako ng Panginoon, nananampalataya ako sa Panginoon. That's an encouragement from the Lord of God. Kaya standing the Word of God, His promises. The habit of comparison. Yun nga yung sa comparison is down. Mamaya up ka, mamaya wala, hindi ka focus, saan ka ba talaga? Sa Diyos ka ba? Kay Satanas? Maglilingkod ka ba? O hindi? Malalamig ka ba? Magpapakainit ka? O maligamgam? O ano? Kaya, down na down ka. Sa 6 pala yun. Discouragement, wala yung 5, 6, 7. Ayan, nasa 7. Difference? Indifference yung sa 7. Ayan, sa comparison, yun sa 6 sa 7, habit of indifference, yung pagkakaiba. Yung mukha mo. Bakit yung mukha? Pagkakaiba. Yung mukha. Ayan, napakahalaga na, sabi niya, sa indifference is neglecting the needs of others, ignores Jesus' example. Pagka wala tayong, kumbaga pinapabayaan lang natin yung pangangailangan ng tao, ay naaano yung nai-ignore yung example ni Jesus Christ sa atin. Di ba matulungin si Jesus Christ sa ayaw natin tumulong? Kailangan ay hindi tayo ganun. Indifference, yung pagkakaiba. Kailangan ay, example natin si Jesus Christ. Kung matulungin si Jesus Christ, matulungin din tayo. So the spirit of help, spirit of help. So number 8, contempt. Wala na pa yung contempt dyan. Sige po. Yung contempt is, paghamak, pag-insulto. Ayun. Rejecting Jesus' authority invites God's judgment. Pagka nire-reject natin ang kapangyarihan, yung magagawa ng Diyos sa atin, ni Jesus, ay mahuhusgahan tayo ng Panginoon. So, wag nating insultuhin yung kapangyarihan na magagawa ng Diyos
sa buhay natin na pagbabago. Kaya yung mga habits natin, check natin yung ating spiritual growth, yung ating spiritual life, yung ating spiritual walk with God, at makapaghanda tayo at makapagbantay sa pananalangin at sa may takot tayo na makasunod sa Panginoon at makapagtinag tayo at makarinig tayo ng tinig ng banal na Espiritu. Tayo natin tumayo. Awitin natin yung For You Alone This